Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay may kwento ako tungkol sa isang batang si Buboy at ang kanyang kakaibang karanasan sa puno ng bayabas. Sa isang mapayapang baryo may isang batang lalaking nagngangalang Buboy. Simple lang ang buhay niya. Naglalaro sa umaga at tumutulong sa mga gawaing bahay sa hapon. Pero ang pinakapaborito niyang libangan ay ang pag-akyat sa mga puno, lalo na sa malaking puno ng bayabas sa bakuran ni Kapitan. Si Kapitan, kilala sa buong baryo bilang mahigpit pero mabuting tao, ay may pinakamalaking puno ng bayabas sa lugar. Ang mga bayabas niya ay kilala sa tamis at laki. Linggo-linggo, binibigyan niya ang mga kapitbahay ng mga prutas pero may isang mahigpit na patakaran. Bawal pumitak ng hindi pa hinog. Isang araw, hindi napigilan ni Buboy ang tukso. Nakita niya ang mga bayabas na medyo hilaw pa, pero sa tingin niya ay pwede nang kainin. Dahan-dahan siyang umakyat sa puno habang walang nakakakita. Pero hindi niya alam na nakatingin pala si Kapitan mula sa kanyang bintana. Imbis na pagalitan, lumapit si Kapitan kay Buboy at mahinahon na sinabi, "Alam mo ba, mas masarap ang bayabas kapag hinintay mong hinugin? Tulad ng buhay, kailangan ng pasensya para makamit ang tamang panahon." Namula si Buboy sa hiya pero nagulat siya nang ngumiti si Kapitan at sinabing, "Halika, turuan kita kung paano malaman kung hinog na ang bayabas. At kapag natuto ka na, ikaw na ang magiging katiwala ng puno ko tuwing umaga." Mula noon, naging regular na tungkulin ni Buboy ang pag-aalaga sa puno ng bayabas. Natuto siyang piliin ang mga hinog na prutas at kung paano alagaan ang puno para mas dumami ang bunga. Hindi lang siya natutong maghintay, natuto rin siyang maging responsable. Ngayon kilala na si Buboy sa baryo bilang Bantay Bayabas. Tuwing may gustong kumuha ng bayabas, sa kanya muna nagpapaalam at hindi niya nakakalimutang ibahagi ang aral na itinuro sa kanya ni Kapitan Nas na ang pinakamatatamis na bagay sa buhay ay dumarating sa tamang panahon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa ating lahat na ang tiyaga at pagtitiwala ay nagbubunga ng magandang resulta. Hindi lang ito tungkol sa bayabas, ito ay tungkol sa pagtuturo ng mabuting asal, respeto at pagpapahalaga sa ating mga nakatatanda. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Buboy at ng bayabas ni Kap. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. At kung may mga katulad kayong kwentong gusto ninyong ibahagi, iwan lang ang inyong komento sa ibaba. Hanggang sa muli mga kaibigan, tandaan, ang bawat magandang bagay ay may tamang panahon. Paalam!